Hello po, good evening po sa lahat. Ako nga po pala si Pastora Vivian Isardo. Nagsishare lang po ako ng magandang balita. Sapagkat nga po sinasabi sa banal na kasulatan, hindi pa ako nanghihingi ng pera or hindi pa ako nagbibigay ng mga sobre para magbigay ng, di ba yung ibang nagsishare, nagbibigay sila ng sobre pagkatapos magbahagi ng salita ng Diyos. So kami po, nagbabahagi ng salita ng Diyos, wala pong bayan. Nakalagay po sa Biblia na natanggap namin walang bayan, ibigay naman namin walang bayan. Kaya po yung panalangin sa amin, lahat po ng gawain sa church na gagawin, wala pong bayan. Kaya nga po, ako kahit saan po ako pumupunta, nagbabahagi po ako ng salita ng Diyos, maging sa bus, sa lahat po ng lugar. Nagbabahagi po ako ng salita ng Panginoon sapagkat sinasabi nga po niya sa banal na kasulatan sa Romans chapter 1 verse 16, hindi namin ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos na ang sino mang sumasampalataya ay maliligtas. So lahat po ng sumasampalataya sa salita ng Panginoon, maliligtas po kapag tayo sumasampalataya. Naniniwala po ba tayo dyan? Oh. Amen. So, kaya nga po narito po ako dahil sinasabi nga po, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. So, dahil sa pagmamahal niya sa atin, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak ng Panginoon Kristo. Sabi niya sa banal na kasulatan sa John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whatsoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So, ibig sabihin, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, so ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino mang sumasampalatay magkakaroon ng kaligtasan. Saan magkakaroon ng kaligtasan? Sapagkat tayong lahat ay makasalanan. So, wala pong exempted sa kasalanan, ngunit sa pamamagitan lamang ng Panginoon Kristo, kapag tayo lumapit sa Kanya, ang lahat ng kasalanan natin, kapag tayo ay ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, tayo yung patatawarin niya, sapagkat sinasabi niya, siya'y tapat na tayo patatawarin at lilinisin niya sa ating kalikuan, dahil walang sino man na hindi nagkasala. Tama po ba? Amen po. So, yun po ang dahilan kung bakit ipinadala ang bugtong na anak para tayo mapatawa. Dahil dito sa sanlibutan, meron po tayong kaaway. Sino po ba yung kaaway natin sa sanlibutan? Satanas. Amen, si Satanas po. Dahil sinasabi nga niya sa John 10:10, pumunta lamang dito magnanakaw para saan? Para magnakaw, pumatay, manira ng buhay. Ngunit salamat sa Panginoon na ang Panginoon sa Kristo pumunta rito sa sanlibutan para tayo mapatawad, para tayo ay magkaroon ng buhay, sagana, kaaya-aya. Kaaya-ayang buhay ang gusto ng Panginoon. Dahil kung tayo puno-puno ng kasalanan, hindi magiging kaaya-ayang buhay ng tao, di ba? Tama po? Kapag po tayo ay may sakit, hindi kaaya-ayang buhay, sino ba dito ang natutuwa pag may sakit? Di ba po? Wala? Wala pong natutuwa kapag ang tao po ay may sakit. So, ang layunin ng Panginoon dito sa sanlibutan para tayo patawarin, para tayo ay pagalingin sa lahat ng mga may sakit. Dahil ang pangako niya sa atin, sabi niya, sa pamamagitan ng kanyang katawan na ibinako siya sa krus, yung mga kasalanan natin, siya ang nagdala. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, siya rin ang nagdala ng ating mga sakit. So ngayon po, kapag po ang Panginoong Kristo magdadala, may sakit pa ba ang tao? Wala na, dahil yun ang pangako sa atin. Kung maniniwala tayo. So iyon po yung ang pananampalataya po ang susi para po tayo mapatawad, para po tayo mapagaling, at para po tayo hayahayang buhay. Di ba? Gusto naman po natin ay hayahayang buhay. Amen? Tama po ba? May kausap po ba ako dito? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. So yan po yung mahalaga na tayo po ay nakikipag-participate sa gawain ng Panginoon sapagkat sinasabi nga niya sa Lucas chapter 10 verse 39 to 42 na mas mahalaga na tayo makinig ng salita ng Diyos. Isang halimbawa ito si Maria at si Marta. So sabi ng Panginoon, mas mahalaga na makinig tayo sa salita ng Panginoon kaysa mga ginagawa natin. Sabi ng Panginoon, Marta, Marta, dahil si Marta, abalang-abala siya sa paghahanda. Dahil abalang-abala siya sa paghahanda, nabalisa siya.
Maria, siya'y nakinig ng salita ng Panginoon. At si Marta, abalang-abala sa paghahanda. Ngunit ang sabi ng Panginoon, Marta, Marta, isa lamang ang kailangan. Mas pinili ni Maria ang pinakamahalaga, ang mabuti na makinig ng salita ng Panginoon. Kaya mahalaga na tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. Bakit mahalaga? Sa palagay niyo po, bakit mahalaga na tayo makinig ng salita ng Panginoon? Kayo, ma'am. Ano po, bakit mahalaga po makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Praise the Lord, maligtas. Sapagkat sinasabi nga po niya, bakit napakahalaga ng salita ng Panginoon? Dahil lahat ng kailangan natin ay ipoprovide ng Panginoon. Kaligtasan, protection, good health, satisfying life. Sapagkat sinabi niya sa Matthew 6 verse 33, sabi niya, but seek His first, His kingdom, and His righteousness, and all these things will be given to you. So, ibig sabihin, kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ano man ang kailangan natin ng kalusugan, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng financial, kailangan natin ng ano man ang kailangan natin dito sa sanlibutan. Kapag tayo may ugnayan sa salita ng Panginoon, ipoprovide niya kung ano yung ating pangangailangan. Tama po ba? Tama. Yan po ang pangako niya sa bawat isa sa atin. Kapag tayo po ay nakikinig at binibigyan natin ng time ang salita ng Diyos, tayo po ay ipoprovide niya ang lahat ng pangangailangan. Kaya mahalaga po na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga, ito yung sinasabi na tayo maliligtas dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag yung salita ng Panginoon ay pinaniniwalaan natin, doon lalabas ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi siya gagawa ng kapangyarihan, hindi siya gagawa sa atin ng himala kung hindi tayo naniniwala sa kanyang salita. Amen? So kaya nga sinasabi pa niya sa Romans 10 verse 9, kung ipapahayag natin sa ating mga bibig na ang Panginoon Kristo, tayo ay maliligtas. So, ibig sabihin ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pagpapahayag ng ating mga bibig na tayo sumasampalataya sa Kanya, na ito'y kaloob ng Diyos para sa bawat isa. So, handa na po ba kayo na maligtas? Parang wala akong kausap. Amen? Amen. Amen. So, kung handa na po tayo para tayo maligtas, dahil alam niyo po ba, nabalitaan niyo naman po yung nangyari sa ibang bansa. Alam niyo po ang naligtasan doon? Ang naligtas na tahanan doon, yung naniniwala lang sa Panginoon sa Kristo. Diba? Napalitaan niyo po yun. Kaya nga kung gusto po natin na maligtas po tayo, ano man ang mangyari sa sanlibutan. So ngayon po, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapahayag, pwede po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Pwede po tayong manalangin. Okay lang po ba? Opo. So pwede po natin sundan ang panalangin ito. Wala pong relihiyon, wala pong organization, o wala pong pangalan ng simbahan na makakapagligtas sa atin. Kaya nga, kahit na anong relihiyon po ninyo, kung gagawin nyo po, ang Diyos na po ang mag-open ng inyong spiritual eyes. So, walang relihiyon na makakapagligtas. Wala po sa Trinity. Yan yung sinasabi na dapat tayo paniwalaan natin ang Panginoon Kristo. So, tayo po'y manalangin. Okay lang po ba? Sundan po natin ang panalangin. Amen po ba? Amen. Amen. So, pwede po natin sundan. Dahil sinasabi nga niya kung ipapahayag natin sa ating mga bibig, tayo maliligtas. So ito lang po ang tanging paraan ng kaligtasan dahil wala pong ibang pangalan sa silong ng langit ang makakapagligtas sa atin, kundi ang Panginoon Kristo lamang. Amen? Amen. Tayo po manalangin sa Ama. Yes, Father God. Sundan niyo po ang panalangin ito para po hindi po siya makakakilos sa ating tahanan dahil tayo bilang mga anak ng Diyos, tahanan tayo ng Diyos. So kung ngayon, kung hindi mo siya tinatanggap sa iyong tahanan, paano siya gagawa sa iyong buhay? Di ba ang isang kasambahay? Paano siya makakalinis ang bahay niyo kung hindi niyo siya papapasukin? So kailangan natin papasukin para linisin yung kasalanan, linisin yung mga sakit, linisin yung mga kahirapan, mga problema. Amen? Amen. So pwede po natin sundan ang panalangin ito. Yes, Father God. In the name of Jesus Christ, parang walang nagsasalita. With the power of the Holy Spirit, pwede niyo pong sundan. Maraming salamat, Ama, Ama, sa pagpapadala mo pagpapadala ng iyong bugtong na anak, ng iyong bugtong na ng anak Panginoon Kristo. ng Panginoong Kristo. Naniniwala ako Naniniwala ako na siya ay namatay siya ay at namatay muling nabuhay muling nabuhay para sa ating mga kasalanan.
kasalanan. para sa aking mga Panginoong kasalanan. Jesus, Panginoong Hesus, kailangan kita. kailangan kita. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking at Panginoon, tagapagligtas. tagapagligtas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan Tawarin mo ako sa aking mga mula pagkabata kasalanan mula pagkabata hanggang sa ngayon, hanggang sa ngayon. sa isip, Sa isip, sa sa salita, salita, at sa at sa gawa. gawa. Sinasadya man ito Sinasadya or mo hindi ito, sinasadya, hindi sinasadya. salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Sa aking mga Pumasok kasalanan. ka sa aking buhay Pumasok ka sa at aking ikaw na buhay. nagmamayari ng aking buhay sa simula sa oras na ito. Aking buhay. Ikaw ang aking Ikaw ang Panginoon aking Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. pagligtas ng aking buhay, At mamuhay ako at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. ayon sa iyong Ito ang aking kalooban. dalangin. Ito ang aking Sa pangalan dalangin. ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Praise Amen. the Lord. So, tayo ngayon po ay dahil sinasabi nga po sa banal na kasulatan sa John chapter 1 verse 12, ang sinamang tumanggap sa kanyang bugtong na anak ay pinagkalooban niya ng karapatan ng Diyos na maging anak. So ngayon po, dahil po tayo ay nagpahayag na ating pananampalataya, tayo po ngayon ay anak na ng Diyos. So kung anak po tayo ng Diyos, lahat po ng kailangan natin ipoprovide ng Ama. So di ba tayo mga magulang, lahat ng kailangan ng ating mga anak, pinoprovide natin tama or tamang-tama. Amen? So Amen. kaya nga, isang mapagpalang gabi po at isang mapagpalang paglalakbay po sa atin dahil at di ba, hindi naman dito lang tayo, may mga lakad pa tayo, di ba, may biyahe pa tayo. Ilang oras pa yung biyahe natin? 15 hours? Kung sa Manila tayo, 15 hours pa. So kaya nga, ito po yung ano na sa bawat paglalakbay ko, nag-share po talaga ako ng salita ng Diyos. Kaya maraming salamat po sa nakikinig. So kung sino po yung may mga prayer, may gustong prayer, pwede po ako mag-pray, wala pong bayad. So tayo po manalangin, kung ano man po yung prayer nyo, maniwala kayo na prayer nyo yun. So kung ano man yung kailangan, gusto nyo ng kagalingan, gusto nyo ng financial na pagpapala, pag kayo naniwala, 100% ibibigay sa inyo ng Panginoon. Amen? So manalangin po tayo. Ako na lang po magsasalita. Kung ano man po yung gusto nyo panalangin, isa-isip nyo po, isa-puso nyo na makakamtan nyo na po. Amen? Amen. Tayo po manalangin. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa bawat salita na ipinahayag po sa lugar na ito. Thank you, Father God, sa mga tao na narito. Salamat Ama sa divine protection, sa kanilang paglalakbay, sa bawat paglalakbay ng bawat isa. Salamat Ama sa safe and sound na makarating sa kanilang mga pamilya na maligaya at punong-puno ng iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat Ama na sa paglalakbay namin at punong-puno kami ng kaligayahan sa aming mga puso dahil alam namin na ikaw ang nag-protect sa bawat isa sa amin. Sa aming mga pamilya, alam namin na ikaw nag-protect kaya wala kaming pangamba, wala kaming pagkabalisa sapagkat ikaw lamang ang aming pinagkakatiwalaan sa lahat ng aming ginagawa. Thank you, Father God, sa divine protection na ginagabayan mo at ano man ang kailangan ng aking mga kapatid na narito, Panginoon. Salamat, Ama, na pinagkaloob mo na sa bawat isa sa kanila according to their faithfulness to you, Panginoon. Salamat, Ama, ano man ang mga desire sa kanilang mga puso, sa kanilang pamilya. Salamat, Ama, na granted na sa bawat isa. Safe, protection, good health, long life, satisfying life, ano man ang kailangan, kagalingan sa financial na pagpapala, spiritual na pagpapala, physical na pagpapala. Thank you, Father God, sa desire ng bawat isa na granted na sa bawat isa, na walang pagkukulang sa lahat ng mga pagpapalang spiritual, physical, financial, emotional na pagpapala na ibinuhos mo sa bawat isa na narito, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito, Panginoon. Thank you, Father God, na granted na anuman ang kanilang mga panalangin sa bawat isa. Thank you, Father God, sa pagbibigay mo ng pag-ibig sa bawat isa na mananatili sa bawat tahanan ng bawat isa, Panginoon. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan po natin ang Amen. Panginoon. So, good evening po sa ating lahat. Mapagpalang umaga. Gabi po.